Amen. Salamat sa choir, no? So, ito na yung ihatagan ng privilege ni Pastor na mudala sa aming sayo karon. So, kan, kanang medyo kulba. Marami ka, Kuya Pun. Mga Kuya Pan, ganda rin. Ito na, tabaga kami nga. Pero, ako nagigawat na challenge ang privilege. Amen. Kapindog din sa tubangan, kaya hindi man katanan matagal ang privilege na pag-tindog rin. So, ako nagiging-pasalamatan bago pag-tulba. So, dito na magtugay yung mga kaisunan atong abrihan atong Bible sa 2 Timothy, nitong kabalyaw. Second Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Itong dunganon sa pagbasa. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may place him who hath chosen him to be a soldier. Dapat Father in Heaven, Lord God, salamat Lord sa privilege Ginoo na di mo ko magamit Ginoo sa pagtindog sa tubangan. Dili ko angayan Ginoo, pero tungod sa imong grasya Lord, na ako dili karon Ginoo. I pray na ikaw magagamit ka nako. Nakayog kaalam Lord sa pagbanahig sa imong pulong. Bisan pa man Lord sa mga Kristohanon nga maminaw karon, I pray na ikaw gyapon maghatag og kaalam kanila Lord. Masabtan nila Lord ang mensahe nga imong gusto ipaabot sa kanila Ginoo. Ug dalaygon ka ug mahimo ko malakad Jesus name we pray. Amen. Amen. Lingkod ta. So, ang title sa mensahe karong magkisunan nasa atong basa sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Kanang a good soldier of Jesus Christ. Amen. So, ang title sa mensahe is a good soldier of Jesus Christ. Sa tayo mga kaigsuonan nga atong gidawat si Jesus Christ nga atong manluluwas, musugot ka sa dili na himot ang sundalo ni Kristo. O ang usa ka sundalo mga kaigsuonan, dili na siya convenient na kinabuhi. Dagan na sa mga sakripisyo, usay dugay makauli sa pamilya. O dagan sakripisyo ang usa ka sundalo mga kaigsuonan. O kita po na sa Christian nga sundalo ni Kristo ang kaigsuonan, dagan po tag kinahanglan sa sakripisyo sa ministry. Yes. O daghan mga Kristohano nga naguna sa tuwa nga diin sila mga sundalo ni Kristo na dili nga namatay sila because of the ministry. Yes. Even si Apostle Peter ang kaigsuonan ang gitanaw sa history, ningon nga ang iyang kamatayon gilansang sa cross na pinabalik. O daghan mga Kristohanon nga dili maayo ang kamatayon ng kaigsuonan, pero ngano man na tungod kay nasayod sila nga sundalo sila ni Kristo. O ang isa ka sundalo kay kaigsuonan willing na siya na mapakamatay sa iyang nasod. Yes. Even si Jesus Christ kay kaigsuonan di namatay sa tungod sa atong mga sala. Tungod sa atong mga hiwi nga mga binuhatan, usay sa atong mga pagkabubulan, si Jesus Christ mga kaigsuonan namatay sa tungod sa atong mga sala, sa atong mga pagkabakakod usahay, sa atong mga bisyo, sa atong pagkasugarol, ug tanang mga sala mga kaigsuonan nga atong nabuhat, mo nay rason nga namatay si Jesus Christ dito sa cross. O kung sa dihang ilansang sa cross niya na si Poncio Pilato nga wala ko'y makita nga sala ni kawanan ano ay nga rason nga nung ilansang ni sa cross. O dunay kung imong tanawon ang Bible mo sa naay kauban si Jesus Christ at mga kwan maghingalan sa Barabas. Ug kana si Barabas ang personan usa na sa kakwan notorious nga kriminal. Ug din nga na si Pilato nga kwan unsaon man ni si Barabas nga na nisingit ang mga katawan nga buhi siya. O nga na sa si Jesus Christ ay kani si Kristo ay si Jesus unsaon man siya.
Ulisingit ang mga tao, crucify him. O wala pa ta makaibalo ng mga kaigsuonan kung ginsa na si Barabas. Amin mo, si Barabas mga kaigsuonan, kita na, nag-illustrate na sa tuwa. Yeah. We are the Barabas mga kaigsuonan, kita tayo ang ngayon ilansang dito sa cross. Pero si Jesus Christ, siya mo'y nagpuli sa imong kahimtang mga kaigsuonan. Siya mo'y nagpakamatay tungkol sa imong masala. Nakita tayo ang ngayon ilansang sa cross. Amen. Anong si Jesus Christ mga kaigsuonan? Tungod kay Jesus Christ is the best example of being a good soldier. And he always obey the command of the commander-in-chief, which is his Father, the Almighty God. Amen? Amen. O si Jesus Christ, magkasunan, pag-aning nga sa kalibutan, nasa mission. Mo na yung naka-nindot sa usa ka sundalo kung nasa mission. Amen. Kaya pati ka na usa ka sundalo nga, mato ka ng, kwan niya, walay kwan. Why mission ba? Sa makigubat ka niya, baka guway kumong sa mong kinabuhi. Katong kung nakahinumdum mo sa katong SAP 44, nilusot ko sila kay ang ilang mission na to, ilang kwaon si Maruan. Kana si Maruan mo kay Sunan, no sana sa kawantig nga may ka nang himo bomba. Pero tungod kay ilang mission sa SAP 44 nga ilang kwaon si Maruan, nakabalo sila nga unsa nakadelikado dili sa kuan. Dili ko pensaan kay ang kontra armado. Dayon bright po na kontra. Pero taliwala sa kadelikado mga kaigsunan nilusog na po sila. Ano muna? Tungod kay good soldier sila. Nga willing sila magkamatay para sa ilang naso mga kaigsunan. Amen. O si Jesus Christ sa niyani siya diri sa kalibutan naduna sa mission mga kaigsunan. Ang iyang mission is to conquer sin of this world. Kung nahimo siyang madaogon sa iyang mission, magigsunan sa diyang namatay sa cross, at ningon sa na, it is finished. Ang pasabot ana nga it is finished, magigsunan, na dili na kaginahanglan manikamot pa sa imong kaluwasan. Kay si Jesus Christ, may naghatag sa imong kaluwasan. Amen. Mo na yung mission, magigsunan, ug dagbadaogon sa iyang mission sa kalibutan. Amen. O, it's time for us, mga kaigsunan, nga mahimot ang good soldier of Jesus Christ. Amen. O kuna sa tanan, kinahanglan nga, kung gusto ka mahimong sundalo ni Kristo, kinahanglan na sundalo ni Kapinood. It means nga luwas yun ka. Kaya dili ka pwede mahimong sundalo ni Kristo, dili ka luwas. Kinahanglan nga dinauray ka mo kaigsunan nga naluwas. Kung gusto ka mo join sa Philippine Army, kinahanglan nga mo-apply ka sa pagka-army. Kinahanglan nga comply ka sa mga requirements. O mo training ka. Guman ana. Sundalo din ka. O kita po mga kaigsunan ang atong buhaton kung gusto ka mahimong sundalo ni Kristo. Ayaw sa pagpakasundalo-sundalo daw, di ka sundalo ni Kristo. Yes. Kaya kuha na siya, kung sa army pa na magpasundalo-sundalo ka niya, di ka tinong sundalo pa na sa usurpation of authority. Hindi mong iawat-awat na yung ba? Nga na, kung na ayaw pagkawat-awat, kinahanglan na, kung gusto kang mahimong sundalo ng Kristo, kinahanglan nga luwas ka. Amen. O, ang imong buhaton mga igsunan, kung gusto ka mahimong sundalo ni Kristo, imong angkonon nga ikaw usa ka masasala. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan kasasala ta ug makabsan ta sa himaya sa Dios. Kanang pasabot nga kabos dra ang kaigsunan. Kuha na sa kanang wa ta kaabot ba? Panglita nag-exam ka. Niya ang passing sa exam kay 100%. Niya 99 na nimo ba? Isa na lang unta, pasar na ka pero bala pag dako kay nimong kuha, isa na lang unta, pasar ka pero wa man makaabot sa apan. Wa kaabot sa passing score ba nga 100%. Ingana pag ta kaigsunan, nakabsan ta sa himaya sa Dios, wa ta kaabot sa himaya sa Ginoo. Wala pag ikaw may paminaw nimo, ikaw may tawo nga pinakabuutan kasi pamalibutan, nga mura kang di makabuhat og baso. Ikaw may pinakamaayo kay ka tawo. Pero ang Bible ang sabi, you are come short of the glory of God. Amen. Usa ka kasasala, o kanang imong sala ang igsunan doon na sa bayad. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. Wow. Kamatayon ang bayad sa sala ang igsunan. O kana sa kamatayon nimo na makita sa Revelation 21 verse 8 na
Atong abrihan ng Revelation 21 verse 8. Kumusta sa kamatayon? But the purple, the unbelieving, and the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and the sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Amen. Wanay bayad sa iyong sala ang magkasunan. Ang bayad sa sala pagka-imperno. Mm. Wanay ang tao may imperno magkasunan tungod sa sala ngayong nabuhat sa Dios. Mm. Pero tungod kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nahigugma sa nimo nga di sa gusto nga maimperno ka. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Pagdulong mo taga-imperno pero dunay Dios nga nahigugma nimo. Amen. O iyang gipadala si Jesus Christ, iyang gipadayag ang iyang gugma magkaigsunan pinaagis kamatayon ni Jesus Christ. Wow. In Romans 5:8, but God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Amen. Si Kristo magkaigsunan, namatay sa tungod sa ugalang sa atong mga sala. He is the best example of being a good soldier magkaigsunan. Si Jesus Christ. And it's time for us, karon ng magkaigsunan, na mahimot ang maayong nga sundalo ni Kristo. Ug atong hisgutan karon ang the four qualities of a good soldier. Number 1, magkaigsunan, he is a follower. Ang usa ka maayo nga sundalo ng Kristo, number 1 is a follower. Amen. Kung refuse ka og follow sa order sa mga nakaitas-an, o kuha na sa gitawag na sa nga, pwede ka makasuha na, treason na siya. Kung usa ka sundalo ka sa Pilipinas, then mo refuse ka nga mo follow order, gitawag na sa nga treason. Ang treason mo usa ka krimen nga mo betray ka sa imong country. Mm. Kung mo nang gihimo na ni Trillanes sa una, mo nang nakasuhan sila, na-priso sila kay kasunod nag-treason sa rebellion. Kung iana ko ng kaigsunan, kung sundalo ka ni Kristo, kinahanglan, nadili ka, mupalo ka sa order, sa Word of God. Amen. Murag kita sa yung kaigsunan, daghang mga panahon sa tuwa nga, wala ka ni palo sa orders, sa pulong sa Diyos. Mm. Especially sa mga young people. Ang Bible mong nagsulti ka, children, obey your parents. Di mo obey ka sa atong parents. Dili ka magsupak-supak sa atong mga kinikanan. Usay, ingon ka na si mama, yaw-yawan kayo. Check ko yung kagaling, basi ka ngayon kung yaw-yawan. No. Yes. Bala ka, unsa na kayaw-yawan ang iyong mama magigsunan. Ang Bible nagsulti, children, obey your parents. Amen. And you must obey your parents kung kaigsunan. Kaya mo na, sundalo mo kata. Kung atong gipalo mo kaigsunan, mo ni sa ang word sa atong commander, ang Bible. Yes. Kung ang Bible is something, obey your parents. Balag kung sa pa na kakuha na imong mama, kung sa ka yaw-yawan, kung sa pa na siya, wala ko kabalo, pero ang Bible is something, obey your parents. Mm. Batay mo yung mga kay sundalo man ta. Amen. Kung wala mo kabalo nga, wala na mo siguro kabalo sa sakripisyo sa inyong ginikanan samtang sugod sa gamay mo antog pagdako mo. Na din, ultimo gani, usa siguro ka lamok ng kaigsunan, di na pwede nga mobatog ninyo. Kung kay anak ko kapalangga sa inyong ginikanan. Yes. Ug karon hinuon nga dako na mo, magsukol-sukol mo, magtubag-tubag mo sa inyong ginikanan. Bata pa kayo, mag-uyag-uyag. Oh. Kung usa ka lamok wa kadapog ay wala kabatog sa imo nya karon magpasaysayan mo dap batog sa mga tao nga wa kinigihimo sa inyong kinabuhi. Yes. May paggipaak na namuglamok sa una. Amen. Ayaw, kung estudyante mo eskwela og tarong nga sa paguyog-uyog. Amen. That's right. Eskwela mo og tarong para namoy kabalo sa inyong ginikanan. Yes. Pero ang pinaka-the best kaigsunan nga gift ninyo sa inyong ginikanan, I believe na dili kwarta o dili pud material ng butang. Para sa kuha mo kaigsunan, ang pinaka-the best nga inyong mahatag ng gift sa inyong ginikanan, na makita mo sa inyong kinabuhi nga sa cellphone mo o labaw sa tanan ang nalagad mo sa Dios. Yay! Kung ay gusto Yes. nga makita sa ginikanan, Amen. ako ginikanan nung ko,
gusto lang mo nga mga anak patag dilis na mo hatag sa kung saan ng mga material, mga pinansyal na kung basta ako na sila makita na successful sila sa ilang kinabuhi. Ug labaw sa tanan ng alagan sila sa Ginoo. Amen. So, if you want to be a good soldier magkaigsunan, kinahanglan nga mupalot ka sa order sa Word of God. O ang Hebrews 10:25 magkaigsunan, atong basahon ng Hebrews 20:25. Hello ba? Not forsaking the assembling of ourselves together. So, ang Bible nagsulti mga igsunan nga dili nato i-forsake ang assembly. Amen. Nya usahay, murag kaganakan balulubog lilitaw. Yeah. Usahay naata diri sa simbahan, usahay wa ko. Sundalo ta mga igsunan. O kinahanglan nga mukanta, mutuman ta sa usay order sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagsulti nga dili nato not forsaking the assembly. Nya, dili ta mo pan. Dili ta mo simba usahay. Kabalo ba mo kay igsunan nga ang usa ka baga pag mo palayo na nasa sa mga kauban nga baga mapalong ginakdagayan. Ingana ko ta sa time nga mo palayo na ta diri sa wato na nato ang pagsimba kay igsunan. Lagi panahon nga mapalong ta. Wanang kung gusto mo di mo palong sa espirituhan mong kinabuhi, join mo diri. Ayaw. Naklay sundalo nga dili sa kumupan ka doon. Muduti. Di sa kumupan. Di ba na yung ana sundalo? Bisa pag unsa na ikahimtan ni mo dira, basta sundalo ka, muduti yun ka. Amen. Mo man sa kinailan sa good soldier kay sunan. Og napay kon in Matthew 6:23 mga igsunan, a good soldier is a follower. Kinahanglan nga mutuman ta sa pulong sa Dios. In Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nay order dinhi mga igsunan nga atong unahon ng gingharian sa Dios labaw sa tanan. Wow. Kung ikaw sa kamaayo nga sundalo, kinahanglan nga mutuman ka na unahon nimo ang Dios, unahon nimo ang imong Bible reading, ang prayer, Amen. anything magsuon ng kingdom sa Ginoo, kinahanglan nga unahon nimo. Yes. Pero sa dili na to mauna. Nga naman, mas giuna na to ang pag-scroll sa Facebook. Kung dili mga importante nga butang ang kigsunan mo atong giuna. Is that a quality of a good soldier? Wow. Dili na sa kalidad nga pagkasundalo mo kigsunan. Yes. We are soldiers of Christ. Kinahanglan nga, pero seek ye first the kingdom of God. Amen. Kung gusto ka mahimong sundalo, maayo nga sundalo ni Kristo. Munang giignan ni Apostol Paul si Timothy na be a good soldier of Jesus Christ. O when we are in the Lord's army mga igsunan, we have the obligation of obeying His orders even unto death. Kung usa ka sundalo, bahala pag sa kamatayon na siya, kinahanglan nga mo-obey ka. Kay army man ka. Pero sa kita mga igsunan, bisag taligsik lang sa panguna-una, mura na kabagyo. Dili na ba? Dito simba. Naman ang maayo nga soldier magsunod bisan pag sa kamatayon. Pulusog gina. Nakita, gamay taligsik ka, mura na kabagyo, di ka mo simba. Laban ng ulo, di ko mo simba. Di man na mo'y, di na mao ang karakteristik sa usang kamaayo nga Yeah, soldier. amen. Be a good soldier, wala tayo rason nga wala tayo rason mag-isunan nga dili ka makiguba. Abi nimo, kita ato espirituhanon nga kinabuhi nata tonta ka ng nata sa battlefield. Ug natong kaaway mo kigsunan mong yawa. Ug ang yawa mo kigsunan gahulap na sa kanusaga sa bakante nga tirahon kaniya. Unang nisulti ang Bible in 1 Peter 5 verse 8. 1 Peter 5 verse 8. Be sober and be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking
kung before. Muna, kung usa ka sundalo mo kay igsunan kinahanglan nga magbantay ka. Amen. Tungod kay ang kaaway 24/7 sa gusto siyang muguba sa kinabuhi. Ug ang iyang trabaho mo kay igsunan is to steal, kill and destroy. Muna, sundalo ka nga gayaya kay mga agi wag tiyayo nimo. Kinahanglan nga super and vigilant mo na igsunan sa Bible. Amen. Bantay eh. Kay nata sa kuan, nata sa battlefield. Kasi nagma panggala. Maigo ka sa bala sa yawa, di ka kabangon ba? Manang gusto ko rin sila. Ayaw, gitagi ang higayon ng yawa ang kalisunan sa pagguba sa mong kinabuhi. Amen. Right. O kung ikaduha mo kalisunan, ikaduha nga quality of a good soldier is faithful. He is faithful. Wow. And makita na sa mga kalisunan, balik sa context sa 2 Timothy 3 verse 2 verse 1. Chapter 3. Thou therefore endure hardness. So, bala pag unsa na kalisod magigsunan, ang usa ka maayo nga sundalo, faithful na siya. Ug dili na siya mo quit bisan pag unsa kalisod ang kuan, nabay sundalo nga paman marag dili kay kanang maglisod, dili na lang kung mapil sa gubat. Sundalo ganay nga. Dili na yung anak, dili na yung anak ang kalidad sa isang sundalo. Yeah. Bala kung unsa nakalisod mo kay sunan tungod kay sundalo ka, kinahanglan na maupad di ka. Mapil ka sa mission. O ang good soldier magisunan realize that there will be trouble along the way and is not deterred with them. Yeah, amen. Usa ka maayo nga sundalo magisunan kabalo na siya na pwede silang ambuson dira sa kwan. Pero dili na mo ay rason nga nung dili sila mo mubalik sila sa ilang kwan, kinahanglan nga mulusod na sila. Why? Pa na sila kay bawo na sila nga they are a good soldier. Ug kinahanglan nga makigubat na sila. O ang usa ka maayo pod nga usa ka faithful makaigsunan nga sundalo, he understand that pain is often part of a Christian experience. Yeah. Kung usa ka sundalo ni maayo nga sundalo ni Kristo magigsunan, dunay mga kasakit usahay, especially din sa ministry, dili man puro na lang takalipay dili ay yung mga pagsulay usahay sa atong kinabuhi. Yeah. Na magapangutana ta sa Ginoo, Lord, ganun ingani man. Yes, we can always question God's ways. Pwede ka maka-question, Lord, ganun imo man nag-allow sa kuha. Pwede ka mo-question na, but you cannot question God's ability. Wow. Di mo ma-question ang abilidad sa Diyos. Siguro na kayo mga pagsulay na gi-allow sa imo sa Ginoo tungod kay nasay rason para mo-grow ka na as a Christian. O bisan pag unsa nga magkasakit mo kay igsunan, ang usa ka maayo nga sundalo kabalo na siya na dunay rason ang Dios nganong nasay mga pagsulay. Yes. O a faithful soldier mag-igsunan, his priority is to place the commander. In 2 Timothy 2 verse 4 mag-igsunan, that he may please him who had chosen him. Wa kay lain mag-igsunan nga i-please na to diri kundi ang atong commander nga mao ang Dios. Wala kang nianhi kundi kay para maglaglaag, para lang malingaw ta diri. Pero nianhi ta tungod kay ang atong commander ang Dios mo bisan malipay ang Dios na ta diri. Yeah. Mo na usa ka trabaho sa usa ka sundalo, maayo nga sundalo magsunan. Na din iyang i-please ang iyang commander nga mao ang Dios. O ang usa ka faithful na sundalo magsunan, he is determined to do a good job and refuses to do anything to bring disgrace and dishonor upon his superior. Amen. Ang usa ka maayo nga sundalo magsunan kinahanglan nga determinado na sa kamuhimo sa iyang trabaho na maayo nga trabaho. O mo-refuse na siya sa mga kaigsunan sa mga butang na makadala og disgrace o dishonor sa iyang superior. Murag kita sa kaigsunan sa atong eskwelahan ato bang sa atong trabuhan sa atong mga eskwelahan wala ba nato na disgrace na dishonor ang atong Ginoo?
Kung maayo ka nga soldier, ayaw paghimo mga butang nga maka-disgrace o maka-dishonor sa atong Dios. Yeah. Imbis unta nga ikaw mo'y maguna sa kontra sa kaayo sa imong gitrabahoan sa eskwelahan, pero ikaw may gauna-una yung magpakaulaw sa Ginoo. Kinahanglan niya atong i-honor ang atong Dios, pinaagi sa atong binuhatan ng igsunan. Di ka maghimo og mga butang nga maka-dishonor sa iya ha. Kinahanglan nga mahimo tag sundalo nga maayo mga igsunan. Og number 3 mga igsunan, a good soldier is familiar. Ang usa ka maayo nga sundalo magiginan familiar na sa sound sa iyang commander's voice. O kay lain nga sa natingog sa atong commander magsun maong pulong sa Dios. Amen. Wanang kung usa ka maayo nga sundalo ni Kristo magigsunan kinahanglan nga familiar ka sa mga sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga nakay mga prinsipyo magigsunan sa gikan sa Bible nga mao imong pangontra magsunod kung matake ang yawa sa inyo. O ang usa ka maayo nga sundalo, he is familiar with the skill of using his weapon. Kinahanglan nga ang usa ka maayo nga sundalo magigsunan kinahanglan nga maayo na siya mugamit sa iyang weapon. In Ephesians 6:10 verse 18 mga igsunan, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with us perseverance and supplication for all saints. Ay sa pagsugod sa drum sa 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So nadam. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness high places. Wherefore take into you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all stand. Stand therefore, having your lion's girt about with the truth, and having on the stand therefore, having your lion's girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shall be the preparation for the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with the perseverance and supplication for all saints. Ang kasabot ra magsunan kung usa ka maayo nga soldiers kung kinahanglan kabalo ka sa paggamit sa imong weapon. Kung gana sa sulti nila kung sa mga weapon magsunan. Kung usa ka sundalo niya di ka kabalo mo muslim, gaya-iya ka nang agi nimo. Kinahanglan nga kung usa ka sundalo kabalo ka sa imong weapon magsunan. Yeah. Mo na gisulti sa Bible, kung usa ka sundalo ni Kristo, na yung weapon ra nga kon. Mo na yung gamiton magsunan. Dili na kailangan ko na-explain, pero sana mo na siya. O, ang usa ka maayo nga sundalo, he is familiar with the strategy of the enemy. Yeah. Amen. Kinahanglan nga familiar ta mag-isunan sa strategy sa itong kaaway. Ay, in 2 Corinthians 11 verse 14, namumudra. Amen. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Abi ni mo mga igsunan, kinahanglan nga familiar ka sa strategy sa kaaway. Kaya ang kaaway magiging mo transform siya sa angel of light. Angel of light, murag maayo ba? Kinahanglan nga familiar ka na. Hoy, pagina mo.
Kinahanglan pamilyar mo sa strategy sa kaaway. Kung gusto ka na mahimo kang maayo na sundalo, kinahanglan pamilyar ka. O abi ni mo kaigsunan ng usay ang yawa mo gud mugamit sa kanang mga ano. Nabitaw muratag matintal mga kwan. Kinahanglan ka pamilyar ta na. Kay dili basta-basta na itong kaaway. Mugamit sa, like for example, mugamit sa kanang mga babae ng bapa. Amo na hinungdan, mag-isunan, nga uwa na dali sa ministry. Pero amin na si Joseph, mag-isunan. Sa diyang gipintal sa asawa ni Pero. Pero, gignan siya na, Joseph, grabe nga sa ikitubag ni Joseph. Tanawa sa, atong tanawon sa Genesis 39 verse 9. Ay, say ang yawa magamit ko sa madali. Pero kinahanglan nga susama ta sa abilidad ni Joseph pagisunan. Abi niyo si ang asawa ni Pero sana sa Egyptian, kanang mga Egyptian bapa na siya. O asawa ko na sa hari, isod ko pa ang hari mili nagmaot. Mili nagwapa. Ya si Joseph itintal niya. Pero sa kitubag dito sa Reksona. No? How then can I do this great wickedness and sin against God? Ingana ba ta magigsunan kung naay malintal sa tuwa nga kuan makasulti ka pa ana, dili lang isa sa ingon sa babae. Sa mga kung tintalon ta sa tong mga amigo nga shit sa makasulti ka ta sama sa gisulti ni Joseph. How then can I do this great wickedness and sin against God? Kinahanglan nga dili ta madala sa mga tentasyon mo kaigsunan sa strategy sa yawa. It is sin against God. No? Great wickedness and sin against God. Kinahanglan nga pamilyar ta sa strategy sa yawa kaigsunan. O daghang strategy ang yawa mo kaigsunan, pero ang Diyos mo ay mo iskapar ka nato gikan sa gahom sa kaaway kung mosalig lang ta niya. In Hebrews 13 verse 5 mga igsoon na nagsulti ang Bible. Hebrews 13 verse 5. Be not carried about with diverse and strange doctrines. Let your conversation without covetousness and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Kung musalig ka sa Ginoo magigsunan panahon sa strategy sa atong kaaway ng mga yawa, isulti ang Bible na I will never leave thee nor forsake thee. Dili tabiyaan sa Ginoo magigsunan. O last magigsunan nga quality sa of a good soldier is a fighter. Ang usa ka maayo nga sundalo kay sunan, he is determined. He's a fighter and he is determined. Og daghan mga Kristohanon mga igsunan nga wala na nagpadayon diri sa ministry. Nangundang na sila pero dili kasusama nila. Because we are a good fighter mga igsunan. We are a good soldiers. Dili ta magawat-awat nila. Ug usay natay mga blessing mga igsunan, batayanan mo kayong blessing. Kay basin mao na magpawa na to sa ministry. O basin grabe na itong panikamot pa, nakalimot pa ta sa kwan. Nakalimot pa ta sa Ginoo. Wala na to na priority mga igsunan ng Ginoo tungod sa atong panikamot. Dito may itong niagi sa balay sa mga among mga igsunan sa kwan. Grabe lang nindot ni balay. Kurang worth 50 million sila to. Apel ang rent na YouTube. Sakyanan nga man. Naslay sakyanan nga Land Cruiser 5 million dagang isla sakyanan dato rin sila. Pero wala sila nangalagad sa Ginoo. Ang Bible ang sulti mag-isunan, what shall be the profit of a man if he gain the whole world but lose his own soul? Dato sila pero wala sila nangalagad sa Dios. Pero nakapait mag-isunan kung pobre patawa pata na kinuoray pangalagad sa Ginoo. Kinahanglan nga
mga latag sa Ginoo. Amen. Bisag unsa may tabo mo kinsunan kinahanglan nga dedicated ta ug determinado ta nga magkinabuhi ta para sa Ginoo regardless sa atong mga personal nga tingwa o kaigsunan. Yeah. Kinahanglan nga unahon nato ang Ginoo. Yes. Labaw sa tanan mga kaigsunan. Kinahanglan nga unahon nato ang Dios. O karang kumusta man atong kinabuhi karon mga Kristiyano? Amen. Isip usa ka sundalo ni Kristo. Napaba sa ato ang kalidad of being a good soldier? I encourage you mga kaigsunan nga papadayon ta. I encourage you to fight mga kaigsunan. Because we are a fighter.